Hindi pa titinag ang PNP sa paghahanap nito para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District sa Davao City. Kasunod ito ng 8 oras na pagdinig ng Senado kaugnay ng police operations doon. Nanindigan ang PNP na tuloy ang operasyon nito. Hanggang sa mahuli si Apollo Kibuloy. Hanggang sa pagbabalik ni Apollo Kibuloy. Wala kami napagkasunduan. Isa na siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Pinangunahan ang pagdinig nitong Biyernes ng mga Davaoeñong senador na sina Ronald De La Rosa at Senador Christopher Go. Dumalo rin si Senador Robin Padilla. Sa kanyang opening statement, nagpasalamat si Mayor Sebastian Duterte na nabigyan ng pagkakataong mabigyang linaw ang implementasyon ng warrant of arrest. On August 24, 2024, at least 2,000 PNP personnel led by General Nicolas Torre III and acting under the directives of PNP Chief General Romel Marbil entered the KOJC compound supposedly to serve an arrest warrant. However, what appears to be an arrest operation has already turned into a siege. Mainit ang batuhan ng akusasyon ng KOJC at PNP. Nanindigan ng KOJC, iligal ang 2 linggong paggalugad ng PNP sa compound ng KOJC at ang paggamit umano ng tear gas at long-range acoustic device o LRAD, paggamit sa katedral bilang police outpost at paghukay para mahanap ang pastor. Pinuna rin ng KOJC ang nadokumentohan nilang mga sibilyang dinamitan ng PNP athletic uniform para tumulong sa paghuhukay. Ang ginagawa nila, hindi ito applicable yung kanilang proviso. Kasi mga sibilyan ito, dinadamitan nila, minor pa, tapos hindi para pag-aresto, ang dami na nila. Do they need 5,000 personnel plus civilians just to arrest one person? Pero depensa ni Davao Regional Police Chief Brigadier General Nicolas Torre III, lehitimo ang kanilang operasyon sa ilalim ng Rule 113 ng Rules of Court. Pinapayagan anya ang mga alagad ng batas na magpatulong sa mga sibilyan para arestuhin ang isang tao. Pinapahintulot rin anya ng batas na puwersahang buksan ang pinto, bintana o gusali kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang subject ng warrant. Inamin naman ni Torre na naghukay nga sila sa loob ng compound bilang bahagi ng paghahanap kay Kibuloy. Ito'y matapos makita sa inspeksyong pinangunahan ni Senador De La Rosa ang tambak ng mga kahoy at mga bagong buhos ng semento sa bahagi ng Jose Maria College Foundation. Samantala, iginit ni Torre ang posibilidad na mayroong bunker sa compound dahil sa nadedetect na galaw ng tao sa ilalim. Several retests were done. Retests. And we have another confirmatory evidence that I can give in an executive session against him. This will need an executive session, although I have it with me here. Ipinakita rin ng PNP ang kwarto umano ni Kibuloy sa Bible School building kung saan napapaligiran din umano ng mga kwarto ng mga babae na konektado ang mga pinto. May nakita rin anya silang mga menor de edad malapit sa kwarto ni Kibuloy. Pero kinwestiyon ito ni Senador De La Rosa. The way you deliver your statement is trying to impute malice. What I'm saying, sir, is that the evidence that we see is supporting the warrant of arrest for sex with a child, sir. Ipinakita rin ni Torre ang video na minumura, binabato, hinahagisan ng maraming tubig, ginagamitan ng fire extinguisher at sinasaktan ng ilang taga-KOJC ang mga pulis. At nabaligtad pa anya ang sitwasyon dahil sila ang kinakapkapan ng mga KOJC members. Hindi totoo, sir, na ang pulis ang nang-aapi dyan. Tingnan nyo naman, law enforcers ang piniprisk ng mga tao. And look at their people. All of them wear masks. Galit pa sa amin pag pinapatanggal namin ang mask. Paiimbestigahan na ito ng DILG. Sa ngayon, mahigit kalahati na ng 30 ektaryang KOJC compound ang nagalugad ng PNP. Naniniwala si Abalos at ang DOJ na nasa lugar pa